Una sa ating balitaan, sinuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng Florida Bus Transport matapos itong maaksidente sa Bontoc Mountain Province. Sa paunang investigasyon ng ahensya, napag-alaman na gumamit ng ibang plaka ang naaksidenteng bus. Para sa detalye, balita mo kami, Julius Disamburon. Hindi nagdalawang isip na baklasin ng Land Transportation Franchising and Regulatory LTFRB ang mga plaka ng GV Florida Transport Incorporated matapos masangkot sa aksidente ang isang unit nito sa Bontoc Mountain Province. Mismong si LTFRB Chairman Winston Guinness ang nanguna sa pagtatanggal ng mga plaka sa terminal ng bus sa Sampaloc, Maynila. Kanilang pinatawan ng 30-day preventive suspension ang nasabing bus company. Ayon kay Chairman Guinness, bawal nang bumiyahe ang lahat ng unit ng Florida Bus Line sa alinmang panig ng bansa matapos ipatawang nasabing suspensyon. Tunod ito doon sa ating na-discover na mayroong pag-violate ng Florida at ng talagang may-ari ng prangkisa na kung saan ang plaka ng TXT 872 ay inilagay sa aksidente na bus na hindi naman ito ang nakarehistrado sa LTFRB. Sa kanilang tala, nasa higit 200 ang bus units ng kumpanya at patuloy na inaalam kung ang lahat ng mga ito ay kompleto sa papeles at rehistrado. Ani pa ng opisyal, sisikapin din nilang madesisyonan agad ang kaso. Tinitingnan natin ngayon at pinapunta natin lahat ng kanilang mga bus na Maynila. Dadatingan pa ang mahigit na 200, kaya makakaasa po lahat ng mga nabiktima, namatayan at lang mga nasaktan na makakatanggap po sila at matatanggap na nila rito yung dinoble na nating death benefit. Sinisiyasat ngayon ng ahensya ang umano'y pagiging kolorong ng bus na nahulog sa bangin ng Bontoc dahil nakapangalan ito sa Mountain Province Cable Tours. Paglilinaw naman ng legal counsel ng kumpanya na si Attorney Alexander Versosa, ito ay nakapangalan kay Norberto Quez Sr. Pero nabili na aniya ito ng Florida at nasa proseso pa ng pagsasali ng prangkisa. Abinado silang labag sa batas na ito ay ibiyahe, ngunit kailangan nilang bigyang serbisyo ang mga turista at pasahero. Batay naman sa pinakahuling ulat, sinabi ni Staff Sergeant Leo Parado sa PTV News na may mga pasahero pang nananatili sa Bontoc General Hospital para magpagaling. Yung mga pasyente na natira na lang dito po sir ay yung mga slight injury na lang sir na pwedeng gamutin dito sa Bontoc General Hospital. Yung mga patay sir, pinagkukuha na rin ng mga kaanak sir, mga relatives. Nabigyan naman sila ng mga trabaho sir na ginawa ng local government natin dito. Parang tulong na rin sa kanila. Dagdag pa ng opisyal na nabanggit umano ng nakaligtas na driver na nagkaroon ng mechanical problem ang bus kaya ito nahulog. Naman natin yung effort ng driver talaga. Hindi nakatulog siguro yun kasi pagtingin ko doon sa bundok, ibinangga niya muna doon tapos siyempre pagbangga, na-twist yung sasakyan na inaba ng direksyon hanggang tumilapon na doon sa bangin. Tinanong ko yung driver, naka-primera naman sila pero pagbaba halos na-loose brake na yan. Dahil dito, dadalhin ng mga bus sa tanggapan ng Land Transportation Office para isalang sa roadworthiness test habang isa sa ilalim naman ng mga driver nito sa seminar at drug test. Kung matatandaan, lula ng bus ang 42 pasahero galing ng Maynila na patungo sana ng Bontoc nang maaksidente ito noong 7 ng Pebrero at aabot sa higit 14 ang kumpirmadong patay sa trahedya kabilang ang komedyante si Arvin Jimenez o mas kilala bilang si Tado. Mabilis din namang nakaresponde ang mga otoridad sa nasabing aksidente. Gamit ang Philippine Air Force choppers, kanilang in-airlift ang mga sugatang pasahero sa kalapit na paggamutan. Na-recover na rin ang lahat ng gamit ng mga pasahero at kaagad na ibinalik sa may-ari. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.